Tingnan nyo guys yung kalsada, oh. Dito ang daanan. Mahirap man, makapag-report lang kailangan. Ikipagpintuan pa siya dun sa likod. Bumaba ako kasi ayoko ng ganitong kalsada, delikado. Bumababa kasi lagi siyang napapatayan ng motor kasi wala daw preno sa unahan, wala nga din yung wala din na side mirror, tsaka yung manibela niya magalaw, parang lost thread yung bracket bang tawag doon, kaya bumaba ako. Pauwi na kami. Hindi ko inuhanan yung papunta dito kasi natakot nga ako. Kailangan focus sa daan. Nag-report kasi yan kasi ngayon yung tapos ng leave niya 17. Hello guys. Ayan. If nakikita nyo kung saan yan, hindi kayo nagkakamali, nakabalik na kami. Matagal na guys, matagal na kaming nakabalik. 19 kami nakatungtong dito sa Sangkalupaan. Parang hindi lupa yung pinuntahan namin, no? Ayan. Maulan. Ayun yun, tuyo yun guys. Ito naman yung mga sinampay ko. Kakasamsam ko lang ng mga yan. So, ayan na nga, nakabalik na kami dito and ikwento ko na lang sa inyo guys yung mga naganap dito na hindi ko naman na videoan kasi inubos ko muna yung mga naka-stack na video, yung mga video doon sa Sibay. Kasi madami. Full memory yung cellphone ko kasi yun nga, madami. So, ayun. 18 kami umalis doon guys sa Sibay. 18 ng 7 pa lang, napiyok. 7 ng umaga. Walang ligo, walang almusal. Larga. Sibay. Tapos pag doon, Sibay hanggang Kaluya. Kaluya to Semirara. Pero sa Semirara, hindi na kami na-stack doon kasi diretso yung biyahe hanggang Mindoro. Pumunta lang ng Semirara kasi nag-pick up sa Kaluya, nag-pick up sa Semirara ng pasahero. So, yun. Parang siya guys, yung sinakyan naming bangka, parang maliit na version ng barko. Kasi may nakasakay na bangka doon dalawang sasakyan, 4-wheel, mga hayop, mga kahit ano-ano. Yun. Nakarating kami ng Mindoro ay alas 8. Tapos, na kami, alas 8 na kami nasa Mindoro. Tapos, nakasakay kami papuntang Batangas. Van yun guys van. Nakasakay yung van papuntang Batangas ay 19. Alas 5 ng umaga. O, diba? Alas 8 ng gabi ng 18 hanggang alas 5 ng umaga lang kami nakasakay papuntang Batangas.
Yun ang, ano, yun ang pinanalangin namin ng, ano na yung asawa ko. Makatawid lang daw ng Batangas, panatag na yung mararamdaman. Kasi maalon guys, yung ang pag-alis namin, ano yun eh, pasapasang info lang yun. Wait lang ah, pasapasang info. Biglaan. Kaya walang ligo, walang almusal. O, diba? May mga nakalimutan nga ako eh. Nung papunta pa lang kami doon sa kanila, sa Mindoro, nakalimutan ko yung tumbler. Nung papawi naman kami dito, yung shell. Yung nyog, hindi ko na nadala guys kasi mabigat na yung bitbit ng asawa ko. Ang dala niya ay toyo, yung suka, yun. Yun lang naman pero mabigat na. So, hawa naman ako sa kanya kaya, di ba ako nga sana bitbit nun? Baka hindi ko rin kayanin eh. May bagsak ko ng may bagsak, mabasag, di sira din yung pagdating dito. Kaya hindi ko na dinala. Tapos pagdating namin dito, nakarating kami ng Batangas guys is alas 8. Mas nakarating kami dito sa bahay ay alas 12 ng katanghalian. Tapos pahinga, tulog. Pero kumain kami noon kasi wala kaming matinong kain, wala kaming matinong tulog. Yung pakiramdam ko guys, naalon pa. Pero pasalamat ako kasi sa buong biyahe ko ay hindi ako sumuka. Kaming dalawa ng asawa ko. Pero nung yung mga kasabay namin, nung papunta doon, mga bagets, mga tatanda, yun, hindi nila kinaya. Tumawag ng uwak. Ang yabang ko, no? Hindi naman. Siguro sanay lang sa biyahe. Nung papunta kami doon, guys, putol-putol yung biyahe namin. Nakakapagod. Walang matinong hygiene. Siyempre, nakakahiya. Tapos yun, ikwento ko na lang sa inyo yung mga nangyari ikwento ko sa inyo yung mga nangyari dito nung mga nakaraan kasi hindi naman ako nag-video. Dito lang yung unang-unang video na nandito kami nung pagdating. Kasi, basta. Tapos, nag-advance celebration na siya ng kanyang birthday nung last Saturday. Pero ngayon, may bisita daw siya. Ako nga pala guys, dito na na-extend yung bakasyon ng asawa ko kasi yung leave niya is 3 hanggang 17. Naabutan kami ng 17 doon kasi nga masama yung panahon. So 18, lumarga kami pa balik dito. So ang bakasyon niya is 3 hanggang 27. Na-extend ng hanggang 27. So dito na siya nag-extend kaysa maabutan na naman kami doon ng masamang panahon kasi mahirap ang biyahe doon. Mahal pag na-stranded. Mahirap pag na-stranded. So, hello po sa mga nagbabiyahe dyan, lalong-lalo na yung biyahe ng mga biyahe sa dagat. Mahirap pag na-stranded. So, yun lang. Nung Saturday, na nag-advance celebration siya niyang kanyang birthday, niluto ay marunong na ako guys nagluto ng spaghetti. Kailangan pala maging busy yung mga pamangkin ko para matuto akong magluto. Hindi kasi ako marunong magluto ng spaghetti. So yun, yung mga nag-take out, masarap naman daw. Ang niluto ko ay spaghetti, puto at yung sikat na adobo. Yun lang, tapos nag-inuman sila dito. Tapos mamaya, sabi niya, may bisita daw siya, yung pinsan niya. So, hindi ko alam kung maluluto ko yung pansit. Bumili rin ako ng sangkap ng pangputo, yun lang. So, thankfully,
Nakarating kami ng safe, kompleto. Yung experience ko guys sa biyahe, wala. Ako na lang, sa akin na lang yun. Hindi, naikwento ko na rin naman sa inyo. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. Babu!